Ay, masanto siya kabuwasan at si kayo namin, DJ Espada at sa mga nakikinig sa Star FM. Ayan, ako congratulations po at number 1 po kayo sa pinakabagong Pulse Asia Survey. Ano po ba ang reaksyon niyo po rito, Senator? Ay, ako'y nagpapasalamat sa tiwala ng ating mga kababayan. Palagay ko na pinakikinggan nila at sinasang-ayunan nila ang ating mensahe na dapat ang ating mga leader ay tapat at totoo. Dapat ang panunungkulan ay hindi para sa sariling interes o hindi para sa interes ng ating mga mas nakakaraming mga kababayan. So ako po nagpapasalamat. Sabi ko nga salamat din ako sa Pangasinan dahil biro nyo. Papunta pa lang ako dito, narinig ng ating mga kababayan sa Pangasinan na ako'y papunta rito, kaya number 1 na ako. Salamat, talaga naman. Maswerte ang Pangasinan pala sa akin. Ganun kung ganun. Salamat po, salamat. Paano yun? Balbalag ya salamat. Balbalag ya salamat. Balbalag ya salamat and si kayo amin. Yun. Okay. Ang slogan niyo po, Senator, pang-serbisyong tapat at totoo. Ano po ba nagagawa ng serbisyong tapat at totoo? Nung ako po ay nanungkulan ng 12 taon sa Senado, marami tayong proyekto na naipatupad, pero ni minsan hindi tayo nasangkot sa anumang katiwalian. Mahigit 10 taon po yan. Tapos nung tayo po ay naging Secretary for Food Security, marami rin po tayong mga proyektong naaprubahan at sa loob lamang ng 1 taon at kalahati, isa po riyan ay dito, yung Arisep Phase 2 sa Agno River na halos 30,000 hektarya ang madadagdagang patubig. Ganun din karami, halos 20,000 plus farmers ang makikinabang po riyan. Naaprubahan po yan nung tayo po ay NIA Chairman of the Board. At siyempre yung bigas, tayo po ay naging chairman din ng NFA Council. Nung tayo po ay pumasok bilang NFA Council Chairman, pataas ang presyo ng bigas. Umabot na ng 46, 47, halos umabot na ng 50 pesos per kilo. Wala ka nang makitang 30 pesos, 32. Pero kumilos ka agad ang NFA, binantayan natin ang ating bigas na mura at may kalidad. Binantayan natin ang mga warehouse, nagsampa tayo ng mga reklamo laban sa ilang mga trader dahil hinohold. Ayun, sa awa ng Diyos, na-stabilize ang presyo ng bigas. At sa ngayon, mura ang presyo ng bigas. Meron na po tayong nakikitang 29 pesos, 30 pesos. 100 million na ating mga kababayan ang kumakain ng kanin araw-araw. Kaya pagka hindi ho natin na-manage ito, maraming gugutumin. Pero sa awa ng Diyos, kumilos tayo, tapat at totoo ang naging tungkulin natin at ayun, maganda po ang naging resulta. Ito, importanteng malaman ng mga starkadas natin dito sa Pangasinan. Ano naman po yung nagawa yung mga proyekto dito po sa lalawigan ng Pangasinan? Well, nabanggit natin yung Arisep Phase 2. Bilyong pesong proyekto yan, mahigit 2 bilyong piso. At makikinabang po dyan 30,000 hektarya at 20,000 mahigit na mga farmer beneficiaries dito po sa mga bayan dito sa Pangasinan. San Nicolas, among others. Marami, 7 bayan po yan Napa-aproba po natin yan nung tayo po NIA Chair. Of course, may mga proyekto po tayong iba't ibang bayan. Nandyan po ang Urdaneta, natulungan po natin ang Bugalyon, Calasiao, Dagupan City, mga Tarem, Alaminos, Alcala, Anda, Asingan. So marami pong mga naitulong natin at makakaasa po ang ating mga kababayan pag tayo po ay pinalad at nabalik po sa Senado, tuloy-tuloy po ang tapat na at totoong serbisyo publiko at yung mga proyektong patuloy pa rin nating ilalaan ay talagang bibigyan natin ng prioridad ang ating mga kababayan. Okay, ito naman, Senator, ano po ang mga batas na balak po ninyong isulong sa Senado? Nung tayo ay Food Security Secretary, ang ating naging prioridad talaga ay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Naniniwala tayo na gaganda ang supply ng ating bigas, gaganda ang supply ng ating basic commodities tulad ng gulay, pagka malaki ang maganda ang suporta sa magsasaka. Pagka gutom ang magsasaka, hindi ho tayo magiging secure sa ating pagkain. Ang ating mga magsasaka, sabi nga ng anak ko, dapat ang trato natin at pagtingin natin sa magsasaka parang mga magulang natin dahil sila ang nagpapakain sa atin. So ang mga prioridad po natin, halimbawa yung Sagip Saka Law of 2016, ipa-file po natin yan. Paano bibigyan ng pagkakataon ang gobyerno mismo bumibili ng diretso
sa mga magsasaka, sa mga produktong pang-agrikultura. Pati ang private sector, bibili ng diretso sa magsasaka. Para yung mga middleman mababawasan, yung bayad, tataas ang bayad sa ating mga magsasaka, tataas ang kanilang kita. Tapos susuportahan pa sa pamamagitan ng patubig, sa pamamagitan ng pautang, at iba pang mga suporta. Para yung mga farmers natin, hindi na isang kahig, isang tuka. Kung hindi, grupo na sila ng 20 hektarya, mga siguro 25 mga magsasakayan, sila na mismo diretsyong nagbebenta sa gobyerno, diretsyong nagbebenta sa private sector para gumanda ang kita. Senator, ni minsan po hindi po kayo nadawit sa anumang akusasyon ng katiwalian. Paano niyo po napapanatiling malinis ang pangalan natin? Well, alam niyo ako, simple lamang Pag ikaw nagbitiw ng salita bilang politiko, dapat pinaninindigan mo. Tayo po, mula nung 2001, hinalal po ninyo ang ating naging panawagan noon, dapat magkaroon na ng malinis at tapat na gobyerno dahil nga nasangkot ang gobyerno sa Kuweteng skandal, impeachment ng ating Pangulo, ang daming usapin ng katiwalian. Sabi natin dapat magkaroon na ng pagbabago. Ako naman po sumusunod lang po ako dun sa aking panawagan. Hindi naman po ako yung tipong kasabihin ng isang bagay pero gagawa ng ibang bagay. Tsaka sabi ko nga po ako membro ng Takusa. Oo, pag ako nasangkot sa anomalya, patay ako sa misis ko. Kaya talagang kailangan behave ako. Kung hindi, ako yung outside, ako lang po. Kayo po ba sinasamahan po ba kayo ni Ma'am Sharon sa pangampanya ninyo? Ay, hindi pa. Sabi ko, we Hindi pa. will reserve the best for last. Ganun, para... pero mangangampanya rin siya. Palagay ko,